Nagka-municipal na, tsaka si Bigaang Malay. Pa-share na lang isa sa... Okay. Sige po, tayo ngayon ay mag-uumpisa sa ating sermon proper. At bubuksan po natin ang ating mga Biblia sa mga Kawikaan, chapter 16. Mga Kawikaan, chapter 16. At babasahin po, ang main text po natin ngayong araw is verse 5 and verse 18. Verse 5 and verse 18. Mga Kawikaan 16, verse 5 and verse 18. Sige po, samahan niyo ako sa pagbabasa ng salita ng Panginoon. Verse 5, ang sabi po rito, bawat palalo sa puso sa Panginoon ay kasuklam-suklam, iyong asahan, hindi siya maaaring, hindi parusahan. At sa verse 18, ang sabi naman dito, ang pagmamataas ay nauuna sa kapahamakan at ang palalong diwa ay nauuna sa pagkabuhay. Ngayon tayo ay manalangin. Aming dakila at makapangyarihang Diyos, dakila po kayo at kami ay mga aba lamang. At huwag nawa kaming magmataas sa pag-aaral namin ito, bagkus kung anuman ang inyong mensahe sa amin. Kung anuman, Panginoon, ang katuruan ninyo sa amin ngayong araw ay tanggapin po namin ng may kapakumbabaan at hindi pagmamatigas at pagmamataas. Tulungan ninyo kami, tulungan nyo rin po ako. Tanggapin ko nawa ang kapangyarihan at biyaya ng banal na spirito na aking maituro ito ng may kalinawan at may kapakumbabaan din po. At maging mga kapatid ko sa pananampalataya nandito ay makaunawa din po na kanilang gamitin ang kapangyarihan nagmumula sa Espiritu Santo upang maunawaan nila ang mensahe ngayong araw. Salamat aming Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. At yan nga, ang ating tekstong pag-aaralan o main text natin sa araw na ito, verse 5 and verse 18, at ang ating paksa ay aking pinamagatang ang kasalanan at kahangalan ng pagmamataas. Ang kasalanan at kahangalan ng pagmamataas, and this will be a topical sermon, not really an expository one. And kaya nandyan, nakikita natin selected scriptures dahil kukuha tayo ng mga verses from different portions of the Bible para to make a point tungkol sa kasalanan at kahangalan ng pagmamataas. Yan. Simulan natin. Taong 1999, nang maideklara sa US ng dating Pangulo nitong si Bill Clinton na ang buwan daw ng Hunyo ay magiging buwan para sa mga homosexuals na ngayon ay may komunidad ng kung tawagin ay LGBTQIA+. At alam natin na yan, may idea na tayo sa komunidad na yan. At hindi po ito pag-aaral tungkol sa homosexuality. Pinapakita ko lamang sa inyo ng isang obvious na kapahayagan ng pagmamataas. And itong komunidad na ito ay binabandera nila ang salitang pride. Ibinabandera nila ang salitang pride at komportable silang gamitin ito kahit na ang salita ay nangangahulugang pagmamataas na isang kasalanan sa Diyos. And it is one of the 7 things the Lord hates. Tingnan natin ang Kawikaan 6:16 to 19. Kawikaan 6:16 to 19. Ang sabi rito, ang Panginoon ay namumuhi sa 6 na bagay. Oo, ito at ang sa kanya'y kasuklam-suklam. Mga palalong mata, sinungaling na dila,
at mga kamay na nagbububog ng dugong walang sala, pusong kumakatha ng masasamang plano, mga paang sa kasamaan ay nagmamadali sa pagtakbo, mula ang saksi na nagsasalita ng kasinungalingan at ang naghahasik sa magkakapatid ng kaguluhan. At makikita natin binanggit dito ang salitang mga palalong mata o mapagmataas na mata. Prideful eyes or haughty eyes. And in Hebrew, ang salitang rum, ang ibig sabihin ng haughty eyes or prideful eyes, ng Hebrew term na rum, is to be high, lofty, or exalted. Iyon po ang ibig sabihin ng pride. To be high, lofty, or exalted. Ang pagtataas ng sarili. Iyon po ang ibig sabihin ng pride. At alam natin na iyon ang hinangad ni Satanas, na siya ay naghangad na maging mas mataas kaysa sa Diyos. And in fact, this is the first sin of Adam and Eve. Ang ninais nila na maging marunong. At alam natin na ang idinulot nito sa kanila ay pagkakasala at paglabag sa Diyos. Inangad nilang maging marunong kaysa sa Diyos, magkaroon ng kaalaman, and because of their pride, kanilang kinain iyong bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Now, here we are, and that pride, that same pride na mayroon ang mga una nating magulang ay atin naghihinaan. Wala ni isa sa atin ang immune sa kasalanan ng pagmamataas. We offend both God and man with this sin. Walang makakapagsabi sa atin na hindi pa tayo naging prideful kahit na kailan. Walang makakapagsabi sa atin na hindi pa natin na-offend ng sin na ito ang Diyos o ang sinumang tao. Pride affects and has ruined countless relationships, and pride is the root of many other sins. Alam natin, yun nga, sinabi ko, ginawa ko ng example si Adam and Eve. Ang pride nila ay nagdulot sa kanila ng paglabag sa Diyos. Ang pride natin, whenever we get tempted, at hindi tayo lumalapit sa Diyos upang humingi ng grasya, upang malampasan ang anumang tukso, ay magdudulot sa atin ng iba pang kasalanan. See, ang pride natin, kapag meron tayo nito at hindi tayo lumalapit sa Diyos in the time of our need, doon natin nagagawa ang kasalanan o ang tukso. Doon natin na re-realize ang anumang tukso na mayroon sa moment na iyon. It's because of pride. The reason why we don't come to God to ask for help in the time of need is because of this pride, of this prideful state of our hearts. Yun nga, it has ruined countless relationships, and it is the root of many other sins. Ang pagmamataas ay laging kalakip ang pagmamayabang, at hindi kailanman madadala ng pride ang isang tao sa paanan ng Diyos. Walang sino mang tao ang nakalapit sa Diyos na dala-dala ang kanyang pride, because ang pride po ay naglalayo sa atin sa trono ng Diyos upang magpakumbaba sa kanyang paanan. Ganon katuso ang pride na meron tayo sa ating buhay. Ito ay kalaban at hindi kakampi ng isang tao. Huwag natin isipin na, kasi di ba kapag nadinig natin na pride, may positive naman talagang pinagagamitan ng word na pride. Pero kailangan nating maunawaan na meron ding negatibong pinagagamitan ng
Pride. Ang pride, ang isa sa most precious sin para sa isang tao. Diba? Pride, ang isa sa most precious sins para sa isang tao. Pero hindi po dapat ito pangalagaan. Hindi ito dapat palaguin, bagkus dapat natin itong puksain sa pamamagitan ng grasya ng Panginoon. Ang pride ay sisira sa atin, not just our relationship with other people, but our relationship with God. Kahit na mga Kristiyano na tayo, hindi ko sinasabi na siniligtas na tayo ng Diyos at maaalis pa yung relationship natin with Him. Hindi po ganun ang sinasabi ko. It's just that ito ay naghihiwalay sa atin sa Kanya. Ang mga moment na meron tayo ng pride. Humility is viewed as weakness by the prideful, and pride is rendered as a strength of an individual. Ganun na po ang nangyayari ngayon. Kapag mapagpakumbaba ka, tinuturing ka ng mga tao na mahina at weak. Pero kapag punong-puno ka ng pride, tinitignan ka ng mga tao na malakas. Pero hindi po ganun ang tinuturo sa Biblia. In fact, makikita natin na ang mga prideful ay kasuklam-suklam sa harapan ng Panginoon. And I'm saying this also na hindi dapat tayo makipagdiwang sa Pride Month na sinasabi o pinagdiriwang ngayon ng komunidad ng mga homosexuals. If you are a Christian, you can't be that woke. I mean, you cannot be woke at all. So, humility is viewed as weakness by the prideful, and pride is rendered as a strength of an individual, but it is not so with God. And not just with God, but also with Christians. Hindi dapat ganun ang maging view natin. Humility must be our strength. Ganun dapat nating tingnan ang kapakumbabaan. Tingnan natin ang Santiago 4:6. Santiago 4:6. Sabi rito, ngunit siya'y nagbibigay ng higit pang biyaya, kaya't sinasabi ang Diyos ay sumasalungat sa mga mapagmataas, subalit nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Tandaan po natin iyan. Iyan po ang pag-uugali ng Diyos sa dalawang pag-uugali na mayroon tayo o maaaring magkaroon tayo. Salungat po siya sa pagmamataas natin. Ngunit nagbibigay siya ng biyaya kung tayo nagpapakumbaba. Kabaligtaran ng ideya ng mundo sa pagmamataas, dito'y sinasabi sa atin ng Diyos na siya ay salungat o laban sa mapagmataas. Ngunit mabiyaya naman sa mga mapagpakumbaba. Dahil sa tayo ay mga Kristiyano na ang dapat na pinapractice natin sa harapan ng Diyos at mga tao ay ang pagpapakumbaba. Yun po ang dapat na matagpuan sa atin. Sabi ni Paul David Tripp, confession of weakness is a sign of spiritual maturity. It is the immature who hold on to the delusion of independent strength. Huwag po tayo magpalinlang na kapag nagagawa natin ang isang bagay and we think that it is on our own strength na nagagawa natin ang mga bagay na iyon, ay malakas na tayo. Delusion po iyon. Iyon po ay pagkakalinlang. Dapat na aminin natin na tayo mga mahihinang tao. Even though we are Christians already, ang badge ng isang Kristiyano ay kapakumbabaan. Ganito ang humility. Pag-amin na tayo ay mahihina. Pag-amin na tayo ay mahihina. Habang ang pagmamataas naman ay pag-aakalang hindi natin kailangan ang grasya ng Diyos. Huwag natin, huwag tayong maging ganoon bilang mga Kristiyano.
As a matter of fact, ang grasya lang din ng Diyos ang kailangan natin upang makapagpakita tayo ng kapakumbabaan sa Kanyang harapan at makapamuhay tayo sa kapakumbabaan. Sa Kanya lang natin nakukuha yung ability na maging mapagpakumbaba. Dahil ang natural tendency natin, ang natural na mayroon tayo ay pride, kayabangan, pagmamataas. At sa Kanya lamang natin matatagpuan ng grasya to be able to act in humility. Okay? O titignan natin sa pag-aaral natin ito, unang-una, saan nanggagaling ang pagmamataas? Saan nanggagaling ang pagmamataas? This is our first point. Saan nanggagaling ang pagmamataas? At tignan natin ang Marcos 7:18 to 23. Marcos 7 verses 18 to 23. Dito natin kukunin sa verses na ito, mga ito ang ating first point. Basahin natin, Marcos 7:18 to 23. Sinabi niya sa kanila, kayo rin ba ay hindi nakakaunawa? Hindi ba ninyo nalalaman na anumang nasa labas na pumapasok sa tao ay hindi nakapagpaparumi sa kanya? Sapagkat hindi ito pumapasok sa kanyang puso, kundi sa tiyan. At ito'y inilalabas sa tapunan ng dumi. Sa ganito'y nililinis niya ang lahat ng pagkain. Sinabi pa niya, ang lumalabas sa tao ang nagpaparumi sa tao. Sapagkat mula sa loob, mula sa puso ng tao, lumalabas ang masasamang pag-iisip, pakikiapid, pagnanakaw, pagpaslang, ang pangangalunya, kasakiman, kasamaan, pandaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang puri, kapalaluan, at kahangalan. Ang lahat ng masasamang bagay na ito ay sa loob nagmumula at nakapagpaparumi sa tao. So, saan nanggagaling ang pagmamataas? Short answer, sa puso. Matapos salungatin ni Jesus ang mga Pariseyo at ang mga iskriba sa tradisyon nito ng paghuhugas ng kamay bago kumain, so para sa context lamang, anong pinag-uusapan dito, na sinasabi nilang unlawful at nagpaparumi sa tao, si Jesus naman ay nangaral sa kung ano talaga ang nakapagpaparumi sa isang tao. May katotohanan pa rin naman ang sinasabi ng mga Pariseyo, yung paghuhugas ng kamay. May katotohanan, pero gusto ko maging malinaw sa atin. Alam natin na in some cases, kapag kumain tayo at nataong ang ating mga kamay, o kinakain ay marumi, maaari itong maging dahilan ng pagkakasakit. Ang mali nila rito ay ginawa nilang utos sa kanilang tradisyon ang paghuhugas ng kamay. At sinasabing nagkakasala ang sino mang hindi sumusunod dito. Yun po ang pinupunto rito ng mga Pariseyo. Diba, naranasan naman na kasi natin na kapag kumain tayo na marumi, diba, hindi tayo naghugas ng kamay, na naging marumi yung kinakain natin, kakadayariya tayo, ganyan. Pero hindi po yung dapat hindi po yung dapat ginawang utos o kautusan. Sa tradisyon itong mga Pariseyo, yun ang ginawa nila. Ginawa po nila iyong utos. At kinokondena na po nila yung mga alagad ni Jesus dahil hindi na muna sila naghugas ng kanilang mga kamay bago kumain. Okay? Ganyan ginawa nila. Nagkakasala raw ang sino mang hindi sumusunod sa kanilang tradisyon kahit na hindi naman dahil hindi nga naman iyon utos na galing sa Diyos, kundi tradisyon lamang nila. Okay? So, yun. Para lamang maintindihan pa natin. Kung kaya't itinama ni Jesus ang maling natutunan nila sa mga Pariseyo. Nagkakasala ang tao, hindi sa pamamagitan ng pumapasok sa kanilang mga tiyan. Nagkakasala ang tao sa paglabag sa Diyos. At ang pasimula
ay nanggagaling sa ating mga puso. Ang pinagmumulan po na, kasi may mga ganito, may nakita na naman akong meme. Ang sinasabi doon, sinisisi nitong nandun sa video na yun, gumagawa lang siya ng meme. Sinisisi nandun sa meme na yun, yung Diablo raw. Kasi dahil daw sa Diablo kaya siya nagkasala. Yes, may contribution ang Diablo kung bakit tayo nagkakasala dahil sila ang nagtutukso sa atin. Siya ang nagtutukso sa atin. Siya ang gumagawa ng mga kaparaanan upang tayo magkaroon ng pagkakasala. But we have to understand na itong puso natin is already inclined to our sinful tendencies. At itong puso natin ang nag-i-incline doon sa mga tukso na pinadadala, sa mga darts na tinatawag sa Biblia, darts of Satan, darts of the devil. Iyon po ang dahilan. Iyon po ang main cause why we sin, our hearts. Dito naggagaling ang ating mga kasamaan, yung mga hangarin nating masasama. Sa kapanganakan sa atin, o sa pagkapanganak sa atin, ang ating mga puso ay naturally corrupted na ng kasalanan. Paging si David, yun ang sinabi niya. Alam niyo, maraming mga Christian roots ang hindi naniniwala sa original sin. But we believe in the original sin. We believe in the doctrine of the original sin at ang doctrine of original sin, naniniwala tayo na tayo, kahit na bago pa tayo, according to David, bago pa tayo ipinanganak, kasi sinapupunan pa lamang tayo ng ating mga ina, ay corrupted na ang ating puso. And nang ipinanganak tayo, hindi natin alam, sabi nga ni John MacArthur, ulitin ko lang, that the first sin na ginawa natin, nung tayo mga bata pa, nung tayo mga sanggol pa, is anger. Bakit anger? Yung pag-iyak natin na hindi tayo binibigyan ng gusto natin, anger po yun. Pagkagalit po yun. Pagtatantrums natin, that is anger. So, iyon ang sabi lang ni John MacArthur na unang kasalanan natin nung tayo mga sanggol pa, anger. Yun, sa kapanganakan natin, ang ating mga puso ay naturally corrupted na ng kasalanan. At lumaki tayo na ang puso ay inclined sa kasalanan. It's always directed to temptations. It's always directed to sinning. Ganun ang puso natin. Ganun. Kaya tinatawag na ang puso natin ay deceitful of all things. Yun ang mapanlin lang. Ang mga tukso sa paligid natin ay mga impluwensya kung bakit tayo nagkakasala at tayo ay nagkakasala o nagiging marumi. Ang pagkakagamit dito ni Jesucristo, tayo ay nagkakasala o nagiging marumi sa pagkakataong kumilos tayo sa isang tukso or acting upon a certain temptation. Okay? Doon tayo nagkakasala. When we act upon a certain temptation, when we do something na isinagawa natin ang pagtawag ng laman, doon po tayo nagkakasala. Ilang mga kasalanan ang nabanggit dito ni Jesus sa verse 22. Sabi nga niya rito, sa verse 21, from verse 21, sabi, sapagkat mula sa loob, mula sa puso ng tao, diba? Sabi ko nga last time, ang puso natin ang pinakasentro ng ating pagkatao. Mula sa puso ng tao lumalabas ang masasamang pag-iisip, pakikiapid, pagnanakaw, pagpaslang, pangangalunya, kasakiman, kasamaan, pandaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang puri, kapalaluan, at kahangalan. So, ilang mga kasalanan nabanggit dito ni Jesus sa verse 22.
At mababasa natin doon sa verse 22 ang salitang kapaluluan. O sa wikang Griego, sa original rendition itong New Testament, huperefania, nang ibig sabihin sa English ay pride, haughtiness, or arrogance. Nakahanay po itong kapalaluan o pagmamataas sa mga kasalanang ninonormalize na lang ngayon ng mundo, pakikiapid, mali pagkakabasa. Nakahanay ang isa sa mga kasalanang ninonormalize na lang ngayon ng mundo sa pakikiapid, pagpaslang, pangangalunya, at kasamaan. Diba? Itong pride, ninonormalize na lang ito ng mundong ito, pero hindi ninonormalize ang pakikiapid, pagpaslang, pangangalunya. But ang sinasabi ko lamang, pinupunto ko dito, nakahanay siya doon sa mga sobrang masasamang kasalanang tinitignan ng mundong ito. Pero itong pride, itong kapalaluan, hindi po nila tinitignan sa ganoong level ng pagiging masama. Diba? Pero ang pride, sabi rito ni Jesus, at inihanay pa niya rito sa mga kasalanan ng pakikiapid, pagpaslang, pangangalunya, at kasamaan. Dahil ganoon po suklang-suklang para sa Diyos ang kayabangan, ang pagmamataas. So, wag po natin itong titignan na ang level ng pagiging makasalanan nito ay hindi ganoon kataas. Napaka-makasalanan, napaka-sinful ng pride. Sabi ko nga, ito ang pinakatuso, ito ay nag-lead sa atin upang gumawa pa ng ibang mga pagkakasala. Ang kapaluluan o pride ay halos itinuturing ngayon ng mga tao bilang isang badge of honor at integrity nila, na kapag meron sila nito, walang makakapatumbas sa kanila, walang makakatibag sa kanila because they are prideful, and that's what pride is. Yun ang ginagawa sa atin ng pride. Niloloko, nililin tayo ng pride na kapag meron tayo nito, mas malalakas tayo. Matatapang tayo. Pero hindi po ganun. Ang pride ay pinamumuyuan ng Diyos at sapat na po ang katotohanan iyon para kamuhian rin natin ang pride na meron tayo. Dahil ang basihan natin ay Diyos at hindi tayo. Hindi ang ating mga sarili. Ang kapaluluan o pride ay tinuturing ngayon ng mga tao bilang isang badge of honor at integrity nila. Ikinaka-proud nila na natitiis nila ang hindi magpatawad at hindi humingi ng tawad. Amang apak ng tao na sila ay hindi natitinag sa pagiging mataas nila, hindi nagpapakita ng awa at ang pag-una nila sa kanilang sarili. Yung pagsasabing, it's all about me. Ganun po ang ginagawa ng pride. Inaalis sa atin ito ang pagkakataon na makapagpatawad. Inaalis sa atin ito ang pagkakataon na humingi ng tawad. Inaalis sa nakakaapak tayo ng tao because of this. We're proud na kung tayo ay naging prideful at merong mga tao na humihingi ng pabor sa atin, natutuwa tayo na doon pa rin tayo sa taas at hindi tayo bumibigay sa kanila. Ganon po ang nangyayari sa atin. Ganon po katuso ang kasalanan ng pagiging mapagmataas. Huwag po natin binibibi ang kasalanan ito. Ang mga ito na binanggit ko ay ilan lamang sa mga forma o gawi na nagpapakita ng pagmamataas. Iilan lamang po ito, marami pang ibang forma kung paano natin maipapakita na tayo nagmamataas. Pero ito ang pinaka-common, ito ang pinaka-normal, at ito pa ang ikinatutuwa ng ibang mga tao.
Kailangan nating magbantay dahil ang pagmamataas ay napakadaling gawin. Diba? Ang pagmamataas ay napakadaling gawin. May mga kasalanan po na kailangan po talaga nating kumilos o gumawa para masabing nakagawa tayo ng kasalanan. Pero itong pride, nasa puso lamang po natin ito. Hindi tayo nagpakita ng pagmamataas sa isang tao. Hindi natin may humingi ng tawad sa atin at hindi natin sila expressly hindi pinatawad. Itong pride po na manatili lamang sa ating puso ay kasalanan na already. Ang sinasabi ko, yun nga, may mga kasalanan na kailangan nating gawin. Itong pagpas lang, kailangan talaga nating pumatay kung para masabing nagkasala tayo ng pagpas lang o pagpatay. Pero itong pride, hindi po natin kailangang ipakita na nagmamataas tayo. Pero kung tayo sa ating puso ay nagmamataas na, kasalanan na po iyon. Ganun kalala ang kasalanan ng pride. Hindi pa natin na-encounter yung taong nakagawa sa atin ng kasalanan at hindi pa siya humihingi ng tawad sa atin. Pero kung nasa puso na natin ang hindi magpapatawad, it's already a sin of pride. Ganun po kalala ang kasalanan na ito. Sabi ni Jonathan Edwards, pride is the worst viper in the heart. At totoo po yun. Pride is the worst viper in the heart. Ito ay sadyang tuso. Ito ay hindi lamang nakikita sa ating pagkilos at pananalita. Ito ay maaaring manatili lamang sa puso. Ito ang sinasabi ko. Nasa notes ko pala. Nasa notes ko lang naman pala. Ito ay maaaring manatili lamang sa puso at isipan ng tao at maituring ng pride. Manatili lang. Resting in our hearts, resting in our minds, hindi pa tayo nagsasagawa ng mga prideful acts. It's already sin. It's already something condemned. Maging ang external humility natin ay maaari nating maipagmalaki. Maaaring masabi nating mas humble ako at dito'y nagpapakita na tayo ng pagmamataas, ng boastfulness, ng pride. And there is something unique in the sin of pride. Our pride says, I don't need God in this. Iyon ang sinasabi ng pride natin sa ating mga sarili and sa ating Diyos. Whenever there's a task, whenever there's something that needs to be done, there are moments na nasasabi natin, though hindi naman talaga natin binubukang bibig, but ini-express natin with how we act and with the status of our heart, I don't need you in this. I don't need God in this. And that's pride. And then we proceed to sin. Okay? That's what's unique about the sin of pride. Ang ibig kong sabihin, ang pagmamataas, ang kaisipan o pag-uugaling nagpapakita na hindi natin kailangan ang Diyos o hindi natin kailangan ang guidance niya ay kasalanan na in the first place. Ngunit itong kasalanan ito ay namumunga pa rin ng ibang kasalanan. And here's my observation in my life. Pride, as I observe it in my own Christian life, is the father of all my sins. It is the father of my own unfaithfulness. At ito rin ang marirealize nyo. Pride, as I observe it in my own Christian life, is the father of all my sins. It is the father of my own unfaithfulness. It begets all other sins that I have in my life. Ang pride ko ang nagpapanganak sa iba pang mga pagkakasala na mayroon ako sa buhay kong ito. The reason why I sin, because I don't come to God and ask for His grace to overcome the temptation that's within me.
That's how pride works. At pride din ang naglalayo sa atin sa pagrepent. When we hold on to our pride, we're holding on to our sin as well that needs to be repented of. Ganun po ang pride. Ito ang naglalayo sa atin sa pagrepent. And when we hold on to our pride, we're holding on to our sin as well that needs to be repented of. And both pride and the sin it has bred has to be repented of. Yung pride na meron tayo at ang kasalanan na pinanganak nito ay dapat nating pagsisihan. At huwag tayong masanay sa self-pity, because it is just pride cloaked with the words self-pity. And self-pitying is not godly sorrow. Makikita natin sa 2 Corinthians that there is this godly sorrow which produces repentance, and there is this worldly sorrow which produces death. And self-pitying is a form of worldly sorrow. So, I said this, pride is cloaked in the word self-pity, natatago, natatakpan. We cannot be like that as Christians. Okay? Self-pitying is not godly sorrow which will produce repentance. It is worldly sorrow which produces death. Ito ang gusto kong matutunan natin. Ito ang gusto kong lagi nating i-practice. Not self-pitying. Run and come to Christ. Iyon lagi. Kapag tinatawag tayo because we sin at kailangan nating mag-repent because we understand we sin and we acknowledge that we sin, run and come to Christ. Run and come to Christ. Repent and turn away from the sin of pride and what it breeds. Huwag nating maliitin ang grasya ng Diyos na makapagpapatawad sa atin. At huwag din natin itong abusuhin. Ganun kabuti ang Diyos sa atin. Di ba natin ilang taon na tayong Kristiyano, ilang taon na tayong nakakapakinig ng Ebanghelyo, and how God is still working graciously in our Christian lives. But again, pride. Iyon ang nakapagpipigil sa atin sa pagrepent. And even pride has to be repented of. And we all have this struggle. Pero sana patayin natin sa grasya ng Panginoon. Okay? So, ganun. Doon nagmumula ang pride. Nagsisimula ang kasalanan sa ating, ang hangarin na magkasala sa ating mga puso. Now, para naman sa ating pangalawang punto, tingnan natin ang Roma 8, 5-11. Roma 8, 5-11. Para sa ating ikalawang punto, ang epekto ng pagmamataas sa usaping kaligtasan at pagpapabanal. Ang epekto ng pagmamataas sa usaping kaligtasan at pagpapabanal. Sabi rito, verse 5, sapagkat ang mga ayon sa laman ay nagtutuon ng kanilang isipan sa mga bagay ng laman, subalit ang mga ayon sa Espiritu ay sa mga bagay ng Espiritu. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan, subalit ang kaisipan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay pagkapuot laban sa Diyos, sapagkat hindi ito nagpapasakop sa kautusan ng Diyos, ni hindi nga maaari. At ang mga nasa laman ay hindi makapagbibigay lugod sa Diyos. Ngunit kayo wala sa laman, kundi nasa Espiritu, yamang nananatili sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Subalit kung ang sino may walang Espiritu ni Kristo, siya ay hindi sa Kanya. At kung si Kristo ay nasa inyo, ang katawan ay patay dahil sa kasalanan, ngunit ang Espiritu ay buhay dahil sa katuwiran. Ngunit kung ang Espiritu niya
bumuhay na muli kay Jesus ay nananatili sa inyo. Siya na bumuhay na muli kay Kristo mula sa mga patay ay magbibigay ng buhay sa inyong mga katawang may kamatayan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu na naninirahan sa inyo. At yan ang mababasayan natin ng ikalawang punto natin. Isang grupo ng mga tao ang tinutukoy ni Pablo sa description niya ng mga nasa laman. Sila ay ang mga di mananampalataya. Mga taong nananatili sa kanilang mga kasalanan and more specifically sa pagmamataas. Dahil ang unbelief po, ang dahilan po kung bakit may unbelief ang isang tao, ayaw niyang tumalikod sa kanyang mga pagkakasala, ayaw niyang sumampalataya dahil may pride siya. Dahil prideful ang isang taong iyon. It is pride, again, that caused Adam and Eve to sin dahil gusto nilang maging katulad ng Diyos. And it is also pride that meron si Satanas kasi gusto niya maging katulad ng Diyos. And thankfully, isinalba sila ng Diyos, not Satan, but Adam and Eve, isinalba sila ng Diyos mula sa kahangalan ng kasalanan ito. Di ba, matapos nilang matapos nilang magkasala, sila ay kinahabagan pa rin ng Diyos. Though ang parusa sa kanila, nahayag sa kanila, at inalis sila sa Garden of Eden, patuloy po silang hinabayan at patuloy po silang kinahabagan ng Diyos sa kanilang buhay. Kasi isinalba po sila sa kahangalan ng kanilang pride. Pinatawad sila sa kanilang pagkakasalang ito. Mga unbelievers ay kailangan din ng pagsasalba. Ang mga di mananampalataya ay kailangan din ng pagsasalba, ng kaligtasan mula sa kanilang mga pagkakasala, maging mula sa pagmamataas. But this very sin is the sin that pulls them away from grace and turns them away from God who can free them. Pride po. Pride is the very sin that pulls them away from grace and it turns them away from the God who can free them. Iyon po ang ginagawa ng pride sa isang unbeliever. Nakita nga natin sa binasa nating mga talata na ang ayon sa laman ay nagtutuon sa kanilang isipan sa mga bagay ng laman. Ang isang unbeliever po ay nananatili sa kanyang laman. Ang taong wala kay Kristo ay wala rin Espiritu Santo at hindi rin makakapamuhay ayon sa Espiritu ng Diyos and ayon sa Espiritu ng pagkabuhay. At sabi pa rito sa verse 8, ang mga nasa laman o iyong mga unbeliever ay hindi makapagbibigay lugod sa Diyos. Dahil pinipili nga ng mga unbeliever na ito unang-una ang hindi pagsampalataya sa Diyos na makapagliligtas sa kanila. So, paano sila makapagbibigay lugod sa Diyos sa pamamagitan ng kanilang mga ginagawa kung wala naman silang pananampalataya? At ang sinasabi nga sa Biblia, hindi makapagbibigay lugod sa Diyos ang walang pananampalataya. So, imposible po yun sa isang unbeliever. Kaya naman, ang pride ng isang tao ang nagdudulot sa isang unbeliever na hindi tumalikod sa kanyang mga pagkakasala at hindi pumailan lang sa kapangyarihan ng Diyos sa pagliligtas. Napakatuso ng pride. Ito ang pag-uugaling nagkokontrol sa laman ng isang tao mula sa pagtugon sa Ebanghelyo, ng pagsisisi sa kasalanan at pagsampalataya kay Jesus. Iyon po, ang pride po natin, ang pride ng isang unbeliever, ang nagkokontrol sa laman ng unbeliever na iyon upang hindi tumugon sa Ebanghelyo ng pagsisisi sa kasalanan at pagsampalataya kay Jesus. Ang pride ay bahagi ng makalamang pagkatao ng isang unbeliever. All of us, even Christians, all came from that status of
of pride at hindi natin kinikilala ang Diyos sa kung sino siya at hindi natin naniniwalaan ang kanyang mga kapahayagan. Yun po ang pride ng isang tao. What's at work when someone rejects the gospel message is it's pride. It's that person's pride. Kaya ang pride po ay hindi dapat panghawakan ng isang makasalanan, ng isang taong nakapakinig na ng ebanghelyo. Ang pride po ay dapat nang bitawan ng taong iyon at hingin niya sa Diyos ang kakayanan na mabitawan ang kanyang pride. Ang pride ay bahagi ng makalawang pagkatao ng isang unbeliever. Sinasabi ni Pablo sa verse 7, sabi rito, sapagkat ang kaisipan ng laman ay pagkapuot laban sa Diyos, sapagkat hindi ito napapasakop sa kautusan ng Diyos, ni hindi nga maaari. Okay? Ang isang taong nasa laman pa rin, ang isang taong unbeliever pa rin hanggang ngayon, siya man ay mabahagi na ng ebanghelyo, hindi po siya magpapasakop sa Diyos, sa kautusan ng Diyos, dahil hindi niya po kaya. Dahil siya may pride pa rin sa kanyang buhay. So, sabi nga dito ni Pablo sa verse 7, ang laman ay hindi napapasakop sa kautusan ng Diyos at hindi ito maaari dahil sa kasalanan at ito'y napupuot sa Diyos. Ang isang unbeliever na po ay napupuot sa Diyos. Diba? May mga kakilala tayong unbelievers and they can say they love God even though they don't know what the gospel is and they're not saved. Pero mapapansin natin that they can just say, I love God, I believe in God, but they really don't. They really don't. And that's just the truth na sinasabi dito ni Paul. Na ang mga taong ganoon, once na ang kautusan ng Diyos na ang pinag-uusapan, once na conviction na ng sin ang pag-uusapan, mag-iiba na ang mood ng taong iyon. At hindi na love for God ang magkakaroon siya because hindi naman talaga siya, wala naman talaga siya ng pagmamahal sa Diyos. That person will still claim na he loves God. Ang ipupunto lamang ng mga taong ganon ay nagsisinungaling tayo that is not the message of God. What we believe and what we're preaching to them is the message of God. Okay? Napupuot sa Diyos ang laman. Napupuot sa Diyos ang mga taong nananatili sa kanilang pagiging makalaman. Mga unbelievers. Diba? Napupuot hatred. Ito ang sinasabi ni Paul dito. A person who has not yet been saved and who is still making precious of the sin of pride in his or her life is hating on God. May hatred sa Diyos. At kung ang isang tao ay mananatili sa laman, hindi siya makapagbibigay lugod sa Diyos, sabi sa verse 8. Ang Espiritu ng Diyos ang siyang kumikilos sa atin upang tayo makatugon sa kapakumbabaan sa Ebanghelyo at hindi ito kaya ng ating kalikasan na patay sa pagsalansang o patay sa ating mga trespasses. Yung sinasabi sa Ephesians 2 ni Paul. That we are dead in our trespasses. Being people who are dead in their trespasses, hindi po natin kayang makapagbigay lugod sa Diyos, hindi natin kayang makapagpasakop sa Diyos, at hindi rin po natin kayang isalba ang ating mga sarili mula sa Diyos sa Kanyang puot at sa ating mga pagkakasala. Kung ang iiral sa atin ay ang ating pride, kung ang iiral sa atin ay ang ating pagiging makasalanan, hindi po tayo kailanman makapagpapasakop sa Diyos. At ang may kakayahan lamang po nito. At pwede nating hingin kung talagang nakukonvict tayo sa mensahe ng Ebanghelyo.
Dahil ang ituturo sa atin ng Ebanghelyo, it's the Spirit of God. It's the Spirit of God na nag-regenerate sa atin. But if you are someone na iniisip na, how can I be regenerated? Again, God knows how, and God does it. God does the regenerating part. But if you have this fear for your life, na napakinggan mo na ang Ebanghelyo, and you know that you are still prideful now, you can ask God. Nabigyan ka ng kapakumbabaan, ng mapagpakumbabang puso. And then repent and believe in God. Actually, yung paghingi ng pusong mapagpakumbaba ng isang unbeliever, I think that's already a positive sign that that person is being regenerated. Kasi hindi yun makakahingi ang isang taong makasalanan. Maging ang paghingi na maging mapagpakumbaba siya sa harapan ng Diyos. It is impossible for someone who is unregenerate. But if a person, an unbeliever, I just think, na kung ang taong iyon started to ask God na magkaroon siya ng mapagpakumbabang puso, I think that's a positive sign ng taong iyon ay nire-regenerate o nire-regenerate na ng Panginoon. At tumiti mo na sa puso ng taong iyon ang Ebanghelyo. At natatakot na siya para sa kanyang sarili. At nais niyang magkaroon ng kaligtasan. Habang, yun nga, sa pagpapabanal naman sa mga Kristiyano, sa sanctification, ang anumang espiritual na gawain ay magagawa lamang natin sa tulong ng Diyos. Ngunit ang umiiral na kalikasan natin ay makakapigil pa rin sa atin sa paggawa ng mga ito sa panapanahon. Kung kaya't hindi dapat umiral ang laman, kundi ang pagpapasakop at kapakumbabaan sa Diyos. Bilang mga mananampalataya na, ang tulong natin ay magmumula sa Diyos. So, huwag natin isipin na hindi po natin kayang ma-overcome ang anumang kasalanan na hanggang ngayon nagagawa pa rin natin. Huwag po natin isipin na ganoon. The God who saved us overcame the grave, overcame death, and He can overcame, and He had overcome for us itong mga pagkakasala natin. And even death for us. Na-overcome na niya. Okay? And maging itong mga kasalanan, nag-struggle pa rin natin, nag-struggle pa rin tayo, kaya po nating pagtagumpayan ito sa tulong ng Diyos. Huwag po nating isipin hindi natin kaya on our own. Pero ang Diyos makapangyarihan sa ating mga buhay. Nakita ko naman na iyon sa buhay ng bawat isa sa inyo. At alam ko, na binabago, pinapabanal kayo ng Diyos. Kaya huwag ninyong isipin na hindi. Huwag ninyong isipin hindi. Kilalanin natin na ang Diyos ay kumikilos at gumagawa sa ating buhay. Okay? When we fail, it's us. Tayo ang may mali doon. But when we thrive, when we prosper in our Christian life, it's God. It's because of God. Okay? Kaya, kahit na may kalikasan pa rin tayo nakakapigil sa atin sa pagsunod sa Espiritu ng Diyos, alalahanin natin na ang Diyos lang din ang makapagbibigay sa atin ng kakayanan at kapangyarihan na mapagtagumpayan ng anumang kasalanan, anumang tukso na nandyan sa paligid natin. Ang Diyos lang. Okay? So, para dun sa mga wala pang kaligtasan, be overcome by the gospel. Ang pride ninyo ay dapat ninyong bitawan na huwag nang bitawan na ninyo yan. Para naman sa ating mga Kristiyano, to understand that pride takes away from us the chance, the opportunity to repent whenever we sin. Tayo din naman ay dapat na maging mapagpakumbaba whenever we obey our God.
para sa ating huling punto, para sa ating huling punto, ay doon na natin kukunin sa main text natin. Mga Kawikaan 16, 5, and 18. Muli natin babasahin ang sabi dito, bawat palalo sa puso sa Panginoon ay kasuklam-suklam iyong asahan, hindi siya maaaring hindi parusahan. At verse 18, ang pagmamataas ay nauuna sa kapahamakan at ang palalong diwa ay nauuna sa pagkabuwal. At para sa ating huling punto, ang kahahantungan ng mga mapagmataas at ang pangako sa mga nagpapakumbaba. Ang kahahantungan ng mga mapagmataas at ang pangako sa mga nagpapakumbaba. Ang mga di mananampalataya na patuloy sa katigasan ng kanilang mga puso sa Diyos ay hindi magtatagal at mararanasan ang kaparusahang mula sa Diyos. Ito ang sinasabi rito ni Solomon. Bawat palalo sa puso sa Panginoon ay kasuklam-suklam. Iyong asahan, hindi siya maaaring hindi parusahan. Diba? Ganun ang sinasabi dito ni Solomon. Palalo sa puso. Palalo sa puso. At ang kapalaluan ng ating puso na ipapakita nga natin sa ating mga ginagawa, sa actions natin na prideful. Yes. Laging lumalabas ang kapalaluan natin na nasa puso natin at nakakasala tayo. Sabi rito, kasuklam-suklam para sa Panginoon yung mga palalo ng puso. Christians, alam natin na naligtas na tayo sa kapalaluan, sa kasalanan ng pagiging prideful. And wala na rin sa atin ang parusa ng Diyos. Wala na rin sa atin ang condemnation ng Diyos. Hindi tayo ginagaslight ng scripture when it comes na sinabing niligtas na tayo ng Diyos. Hindi, totoo po iyon. At nagkakasala pa rin po tayo, even pride, nagkakasala pa rin po tayo noon. Pero hindi na po tayo tinutukoy na makakaranas ng kaparusahang ito. Yes, sa buhay natin ito bilang mga Kristiyano, nagkakasala tayo ng pride, and sometimes may mga pagkakataon na pinahihintulot sa atin ng Diyos, not because of our sins, may mga temporary punishment o pangangaral sa atin ang Diyos na since nagawa natin ang ganitong kasalanan, nakakaranas tayo ng mga kabigatan sa buhay. Pero, mga kapatid, salamat sa Diyos dahil hanggang doon na lang po ang parusa na ibinibigay niya sa atin bilang mga Kristiyano when we sins. At hindi na po tayo daranas pa nung walang hanggang kaparusahan na daranasin noong mga taong nananatili sa kanilang kapalaluan at nananatili sa katigasan ng kanilang puso at hindi sumasampalataya. Tayo po ngayon ay sumasampalataya na. At hindi na po natin daranasin pa ang katulad sa daranasin nitong mga hindi mananampalataya because of their pride and because of their other sins. Okay? Dinidisiplina tayo ng Panginoon bilang mga Kristiyano whenever we sin, even the sin of pride or any other sin. Bilang mga Kristiyano, kailangan po ang pagdidisiplina. Dahil ang pagdidisiplina sa atin bilang mga Kristiyano ay nagpapatunay na tayo itinutuwid ng Panginoon at minamahal tayo ng Panginoon. Diba? Ang ama nga natin, ang mga ama natin, pinapalo tayo noon kapag sa tuwing tayo nagkakamali. Diba? Ganun din ang Diyos sa atin. Maaring malaking pagsubok ang ibigay sa atin ng Diyos bilang mga Kristiyano because of our sin. And even kahit nga si Job, na wala namang kasalanan, ay pinahintulot pa rin ng Diyos na siya ay magdanas ng mga kahirapan. Diba? So tayo mga Kristiyano, makakaranas pa rin tayo ng kamay ng Diyos. But just in this lifetime. Pero hindi na sa eternity. Salamat sa Diyos. Pero ang
Sinabi ko lamang ito para ipunto na hindi na po tayo parurusahan ng Diyos sa paraan ng pagpaparusa niya sa mga nananatili pa rin sa kanilang kasalanan at mamamatay ng wala kay Kristo. Okay? Bawat palalo sa puso sa Panginoon ay kasuklam-suklam, iyong asahan, hindi siya maaaring hindi parusahan. Ang pagmamataas ay nauuna sa kapahamakan. Diba? Ang pagmamataas ay nauuna sa kapahamakan at ang palalong diwa ay nauuna sa pagkabuwan. Kaya nakita natin yung mga nakikita natin silang mga nagdiriwang ng Pride Month. Hindi magtatagal kung mananatili sila sa kanilang kasalanan at pagdiriwang ng kasalanan, not just homosexuality but pride. Tandaan natin na kapahamakan ang kahihinatnan ng kanilang pagmamataas. At hindi lamang po in the form of that thing, kundi ang iba pang mga forma ng pagmamataas. Even the sinful pride of unbelief. Yun po. At that thing is just the sinful pride of unbelief. Yung mga pinapakita nila sa atin at maging ibang mga tao na hindi naman homosexuals. These people na hanggang ngayon ay nasa kanilang mga kasalanan pa rin. Anong sinasabi dito na uuna sa kapahamakan? Ginagawa nila ang mga gusto nilang gawin, nagkakasala sila, pero balang araw, aalisin ng Diyos ang kanyang habag na hanggang ngayon nararanasan pa rin nila. Nararanasin nila ang puot ng katulad sa dinanas ni Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. In fact, mas malala pa yung sa kanya dahil wala naman siyang kasalanan para parusahan ng ganun. Kaya mga di mananampalataya na patuloy sa katigasan ng kanilang mga puso sa Diyos ay hindi magtatagal at mararanasan ng kaparusahan mula sa Diyos. Ang pagmamataas ay hindi nga lamang sa actions na papakita. Hindi kailangang araw-araw sabihin ng isang tao na hindi siya sumasampalataya sa Diyos. Nalalaman ito ng Diyos dahil alam niya ang puso ng bawat isa sa atin. So, sinasabi ditong palalo na puso, that person with a prideful heart, hindi niya kailangang laging sabihin na hindi siya sumasampalataya sa Panginoon, hindi niya kailangang ipakita na ang mga actions coming forth from a prideful heart, that very prideful heart na wala ka pang ginagawa, na nagmamataas ng puso mo, nakikita na yun ng Panginoon, kapalaluan na yun. Nalalaman iyon ng Diyos. At maging ang puso natin bilang mga Kristiyano ay alam ng Diyos. That's this. Ang Diyos lamang makapupuksa ng ating mga mapagmataas na puso. So nalalaman ito ng Diyos dahil alam niya ang puso ng bawat isa sa atin at ang taong wala kay Kristo ay hinihintay na ng parusang nakahanda para sa Kanya. Dahil ang sabi rito, nauuna sa kapahamakan ang pagmamataas. Sabi pa dito, hindi maaring parusahan, hindi parusahan ang may palalong puso. So naghihintay na po sa mga tao hanggang ngayon ay nagmamataas at balang araw sa kanilang kamatayan, mamamatay sila sa kanilang pagmamataas. Naghihintay na po sa kanila ang parusa na magmumula sa Diyos. Ang mga katulad nila ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Tingnan natin sandali ang unang Korinto 6:9-10. Bilis na lamang. Unang Korinto 6:9-10. Sabi dito, hindi ba ninyo nalalaman na ang mga masasamang tao ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya. Ang mga mapakiapid, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, mga mangalunya, mga binabae, mga nakikiapid sa kapwa lalaki, mga magnanakaw,
masasakim, mga maglalasing, mga mapagmura, o mga manggagansyo ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. At dito, hindi naman binanggit iyong kapalaluan, pero makikita nga natin dito iyong mga salita o mga kasalanan ng pagiging binabae, nakikiapit sa kapwa lalaki, at iyon ang nakikita natin mga tao ngayon na nagdiriwang ng pride. And this, what they're doing is sin, not just the pride, they're showing off. Dito'y makita natin ang kasalanan ng mga nagdiriwang ng pagmamataas nila, mga binabae at nakikiapid sa kapwa lalaki. It is clear as day that this is sin, and those who practice this will not inherit God's kingdom. And among all other sins, among the sins na tinukoy dito ni Pablo, kasama po rito ang homosexuality. At may ilan pa na mga nagpupumilit na hindi raw tama ang translation, ganyan. Pero kung titingnan naman natin sa original translation, makita natin na iyon ang pinupunto, the sin of homosexuality. At sila man din ay nagmamataas sa kanilang ginagawa. Pero sila ay may kapatawaran pa rin sa mga katulad nila kung sila ay tatalikod sa kanilang pride at iba pang mga kasalanan. Tignan rin natin ang Galatia 5. Galatia 5, 19 to 21. Galatia 5:19 to 21, sabi rito ni Pablo, ngayon ay hayag ang mga gawa ng laman. Tandaan natin ito. Gawa ng laman ang tinutukoy niya rito. Ang mga ito ay pakikiapid, karumihan, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyusan, pangkukulam, alitan, pagtatalo, paninibugho, pagkagalit, pagkamakasarili, pagkakabahabahagi, mga pagkakampi-kampi, pagkainggit, paglalasing, kalayawan, at ang mga katulad nito. Binabalaan ko kayo gaya ng aking pagbabala noong una sa inyo na ang mga gumagawa ng gayong mga bagay ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Again, sinasabi rito ni Pablo, hindi magmamana ng kaharian ng Diyos ang mga nananatili pa rin sa mga pagkakasalang ito. At nakita nga natin dito na hindi rin binanggit ang word na kapalaluan, pero may mga actions dito na pagmamataas o kapalaluan ang ipinapakita. At ano ang mga ito? Yun nga, dito ay makita natin ang mga kasalanang nagpapakita ng pagmamataas sa pagitan ng dalawa o marami pang sangkot. At ito ang mga iyon: alitan, pagtatalo, paninibugho, pagkagalit, pagkamakasarili, pagkakabahabahagi, pagkakampi-kampi, at pagkainggit. 8 sins na nagpapakita o sa mga formang ito ay maipapakita natin ang pride o pagmamataas. At ito rin po, tingnan natin, 8 kasalanan na nabanggit niya ay pinupunto ang kasalanan ng mga taga-Galatia. And again, itong mga taga-Galatia, nag-aaway-away sila rito ng mga panahon na ito. So, and there you have it. That's pride amidst of that church. Kaya galit na galit si Pablo sa kanila. Kaya, alam natin ang sinfulness ng pride. Hindi ito dapat pinangangalagaan. Hindi ito dapat pinaapoy pa. Dapat na ito'y pinapatay na sa ating mga buhay. So, tingnan rin natin ang Pahayag 21:8. Pahayag 21:8 o Apokalipsis. Pahayag. Revelations 21:8. Okay? So, dito, pinupunto ko sa ating pag-aaral dito, since yung third point natin ay ang kahahantungan ng mga mapagmataas, ito po iyon. So, doon sa
1 Corinthians 6:9 to 10, Galatia 5:19 to 21, makikita natin doon sa hulihan ng mga sinabi ni Paul na mga kasalanan. Ang sabi niya, hindi magmamana ng kaharian ng Diyos ang mga gumagawa nito. So yun po ang kahantungan ng mga nagmamataas. So dito naman sa verse 8, ngunit sa mga duwag, sa mga hindi nananampalataya, mga karumal-dumal, mga mamamatay tao, mga mapakiapid, mga mangkukula, mga sumasamba sa mga Diyos-Diyusan, at sa lahat na mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa lawa na nagliliyab sa apoy at supre na siyang ikalawang kamatayan. At sabi pa rito, at nabanggit nga rito, again, itong mga kasalanan ito, nabanggit sa 1 Corinthians, Galatia, and then sa Pahayag, yung mga kasalanan na in-enumerate nitong mga nagsulat na ito, tandaan po natin, itong mga kasalanan ito ay nagmumula sa prideful heart. Okay? But this most importantly, sabi rito sa verse 8, ngunit sa mga duwag, sa mga hindi nananampalataya. Sa mga hindi nananampalataya. Makikita natin ang salitang iyon. Ang mga hindi sumasampalataya, sabi rito, ang patutunguhan ng taong iyon ay sa lawa na nagliliyab sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. At tatandaan po natin, this is a depiction of what hell is like. Ganito po ang impyerno. Lawa na nagliliyab sa apoy at asupre. At iyon po ang ikalawang kamatayan. At iyong mga, in general, prideful. Dahil lahat ng mga prideful nagkagagawa ng mga kasalanang nabanggit. Ang kahantungan po nila ay impyerno. Hindi po sila magmamana ng kaharian ng Diyos. At kung ang isang tao ay mananatili pa sa kasalanan niya, mananatili pa sa kawalan niya ng pagsampalataya sa Panginoon, here's what we can assure you. Ito ang kahantungan niya. Ngunit para naman sa mga nagpapakumbaba, ito ang pangako. Since this is our third point, at dito nawa tayo magkaroon ng peace and comfort. Habang para sa mga nagpapakumbaba, ang pangako rin ng Diyos ay nag-uumapaw at walang hanggan. At hindi ko lamang ito isinali rito. I have a verse, na mga bersikulo akong patunay para sa mga pangakong ito. Ngunit hindi na rin siguro natin mabibigyan pa ng panahon para mabasa, pero ilista nyo na lang. So, ang mga pangako sa atin, unang-una, ayon sa Kawikaan 11:2, karunungan. Pangako sa mga nagpapakumbaba, karunungan. Kapag tayo nagpapakumbaba, we pray to God, we request to Him yung kailangan natin sa mga task na gagawin natin, may kailangan tayong gawin. Dapat tayong magpakumbaba sa paghingi natin at aminin natin na wala tayong anumang karunungan on our own. Sa Kanya ito magmumula. Okay, so yan ang isang pangako ng Diyos sa ating mga nagpapakumbaba, karunungan. Sa Kawikaan 29:23, ang sabi niya, karangalan, honor. He will honor us. Hindi tayo mag-honor sa ating sarili, hindi tayo magpaparangal sa ating mga sarili. He will do it to us. Kung tayo nagpapakumbaba. Kaya nga sinasabi, yung mga nagmamataas sa ibababa at ang mga nagpapakumbaba itataas. Galing yun mula mismo sa mga bibig ng ating Panginoong Hesukristo. Diba? Ang nag-aangad na maging mataas, sila iyong ibababa. Let God honor us. Let God exalt us. Okay? Kaya magpakumbaba tayo lagi sa Kanya. Sabi naman sa Santiago 4:6 na binasa nga natin kanina,
At maging sa ikalawang Korinto 12, 9 to 10. And maganda sigurong basahin ko muna itong ikalawang Korinto 12, 9 to 10. Ikalawang Korinto 12, 9 hanggang 10. Ang sabi rito, subalit sinabi niya sa akin, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Ako'y lalong magmamalaki na may galak sa aking kahinaan. Look at this. Ang ginagawa ni Paul, hindi niya pinagmamalaki ang kanyang kung anumang meron siyang kalakasan on his own. Nagmamalaki siya na siya'y mayroong kahinaan upang, sabi niya rito, upang ang kapangyarihan ni Kristo ay manatili sa akin. Kaya, alang-alang kay Kristo, ako'y nasisiyahan sa mga kahinaan, paglait, kahirapan, pag-uusig at mga sakuna, sapagkat kapag ako'y mahina, ako nga'y malakas. Napakagandang pangako ito na kung tayo ay mahina, if we will acknowledge that we are weak and the Lord Jesus Christ alone is strong para sa atin, para sa buhay natin, doon natin matatagpuan ang tunay na kalakasan. Wala ang tunay na kalakasan sa ating mga sariling kakayanan o kaisipan man na malalakas tayo, but in Christ alone, sa pagpapakumbaba natin sa Kanya, doon natin natatamo ang tunay na kalakasan. So, iyon ang pangako pang isa ng Diyos sa atin. Okay? Na makikita natin biyaya at kalakasan. Kung tayo magpapakumbaba, iyan ay isa pang pangako niya sa atin. Biyaya at kalakasan. Sa Lucas 14:11 and Santiago 4:10, pagtataas ng Diyos o pag-exalt ng Diyos, pagtataas sa atin ng Diyos. Kung tayo magpapakumbaba, hayaan natin siyang magtaas sa atin. Kung saan man niya tayo dadalhin o itataas. Okay? Magpakumbaba tayo. Pangako yun sa atin ng Diyos. Sa Santiago 4:7, katagumpayan laban sa masama. Yan natin. 4:7. Santiago 4:7, ang sabi rito, kaya't pasakop kayo sa Diyos at ang pagpapasakop ay nagpapakita ng kapakumbabaan. Sabi rin dito ni Santiago, labanan ninyo ang dyablo at siya ay lalayo sa inyo. What's the first step para makalaban tayo sa tukso? Pagpapasakop sa Diyos. Diba? Saka lamang tayo makakalaban sa dyablo at saka lamang lalayo ang dyablo sa atin kung uunahin natin ang pagpapasakop sa Diyos. Yun po ang kaparaanan upang tayo makalaban sa pagtukso at sa dyablo. Magpasakop tayo sa Kanya. Magpasailalim tayo sa Kanyang paghahari. Okay? At kung gano'n ang gagawin natin, magtatagumpay tayo laban sa masama. Pangako niya yun sa atin kung tayo magpapakumbaba at magpapasakop sa Kanya. Sa ikalawang Kronika 7:14, ang pangako sa atin kung tayo magpapakumbaba ay pagpapatawad. Okay? Ikalawang Kronika 7:14 yan. Yun ang matatagpuan natin doon na kung tayo magpapakumbaba, patatawarin tayo. Kaligtasan. Sabi sa Roma 10:13, lahat ng tumatawag o lahat ng kasi ang tumatawag sa Diyos ay iyon lamang nagpapakumbaba. At sabi doon, lahat ng tumatawag sa ngalan ng Panginoon ay maliligtas. Ang pagtawag na ito ay makatatawag lamang tayo sa Panginoon kung itatakwil natin ang pride natin. Makatatawag lamang tayo sa Diyos kung tayo magpapakumbaba sa Kanya.
Filipos 2:5-11, makita natin doon ang pagpapakumbaba ni Jesus even at the point of death. Ang ginagawa sa atin ng pagpapakumbaba natin ay pagtutulad kay Jesus. Kino-conform tayo ng Diyos sa identity ng ating Panginoong Jesucristo. Bakit? Ano si Jesus? He is gentle and lowly. Diba? Siya ay mapagpakumbaba. Siya ay mapagpakumbaba at itinutulad tayo ng Diyos kung tayo nagpapakumbaba sa Kanyang sariling anak. Yun ang pangako niya sa atin. Pangako ay yung gagawin niya sa atin kung tayo man ay nagpapakumbaba na itinutulad niya tayo sa Kanyang anak. At buhay na walang hanggan ang pinakadakilang pangako sa atin ng Diyos. Makita natin yun sa John 3:16. Alam nyo na, basahin natin. Ito ang pangako niya sa mga nagpapakumbaba at sumasampalataya sa Kanyang anak. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang Kanyang tanging anak upang ang sinumang sa Kanya'y sumampalataya ay huwag mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. At ang element ng ang kailangang element ng pagsampalataya sa Panginoong Hesus ay kapakumbabaan. Hindi makapagsasampalataya ang isang tao kung wala siya nito. At sa Diyos po ito nanggagaling. Okay? So, ang buhay na walang hanggan, kung ang mga di sumasampalataya mapagmataas at di mapupunta sa langit, ang sumasampalataya ay mga nagpapakumbaba at magtatamo ng buhay na walang hanggan. Napakarami pang pangako sa mga Kristiyano ng Diyos kung tayo'y magpapakumbaba. Iilan lamang po ito. Kaya tayo'y laging magpakumbaba sa ating Panginoon sapagkat Siya ang nagbibigay ng biyaya sa atin na nagpapakumbaba sa Kanyang harapan. Okay? Kaya para sa ating application, unang-una, walang maidudulot na kabutihan sa sino man sa atin ang pagmamataas. Kaya't magpakumbaba tayo sa Diyos at magpakita ng bunga ng kapakumbabaan sa mundong ito. Okay? Nung una, pakita natin, tayo nagpapakumbaba sa Panginoon. At siya rin ang nagbe-bless upang tayo makaharap sa mundong ito with a humble heart. Naging katulad tayo ng Panginoon na gentle and lowly or meek. Pangalawa, ipagdiwang natin ang pagpapakumbaba at ituring na salot ang pagmamataas. Okay? Even our very own pride, ituring po natin itong salot, a plague, na hanggang ngayon, sabi nga Jonathan Edwards, a viper in our hearts. Okay? Ipagdiwang natin ang pagpapakumbaba. Huwag tayong tumulad sa mga nagdiriwang ng pagmamataas. Ngayong June at sa buong taon, buong buhay natin, ang ipagdiwang natin ay ang pagpapakumbaba. At ituring na salot ang pagmamataas. Gawin nating halimbawa si Jesus at tumulad tayo sa Kanya sa lahat ng aspeto, maging sa kapakumbabaan. Si Jesus talaga ang pinakamatutularan natin when it comes to humility. Dahil nakalahin natin, siya mismo ay bumaba bilang Diyos dito sa lupa, nagpakababa even to the point of death. Doon pa lamang pagpapakumbaba na po yun. At pangatlo at huli, ang unang hakbang ng isang di mananampalataya sa pagpapakita ng kapakumbabaan at pagtalikod sa pagmamataas ay pagsampalataya kay Jesus. Yun po ang unang hakbang ng isang hindi mananampalataya sa pagpapakita ng kapakumbabaan. It is when that person repents of the sin of pride in him or herself and all other sins that he or she has at ang pagsampalataya kay Jesus. Iyon po ang unang
hakbang ng pagpapakita niya ng kapakumbabaan sa harap ng Diyos. At dapat itong gawin ng isang makasalanan upang siya'y maligtas. Okay, so tayo ngayon ay manalangin. Aming Diyos, kami dumudulog sa inyo ng may kapakumbabaan. Pinagpapasalamat na kami ay able to study what pride is and what pride looks like. At tinuruan nyo rin po kami kung paanong dapat kami ay mamuhay at hindi po iyon sa pamumuhay ng pagiging mapagmataas, kundi pamumuhay sa kapakumbabaan sa inyong harapan. Turuan po ninyo kami laging maging mapagpakumbaba sa inyong harapan at sa harapan ng ibang mga tao, maging sa mga kapatid namin sa pananampalataya. Turuan nyo rin po na kapakumbaba ng mga wala pa sa inyo. Idulot po ninyo sa kanila ang kaligtasan. Nawa talikuran nila ang pride at iba pa nilang kasalanan, sumampalataya sila sa inyo. At maging kami man din ang mga mananampalataya na tulungan po ninyo kami na itong pride na hanggang ngayon meron pa rin po kami sa aming mga puso na nagdudulot ng samot-saring kasalanan ay lagi po namin mapagtagumpayan at iyon ay mapagtatagumpayan lamang namin kung kami magpapakumbaba sa inyo lagi. Tulungan ninyo kami, aming Diyos. Salamat sa pagpapanatag po ninyo sa amin sa araw na ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. At sa kahuli-hulihan, awitin natin ang doxology. At tumayo po tayo. Praise God, from whom all blessings flow. Bandang unahan lang po. Doxology after Gloria Patri. Okay? Awitin po natin. Praise God from whom all blessings flow. Ready, sing. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Dapat sa Panginoon, siya nagtatapos ang ating pananambahan. Picture mo na. Picture mo na ito. Okay.